Payag ito ni dating Senador Gringo Honasan tungkol sa pagbabalik ng isa na namang Duterte sa Malacanang. Okay. Sabi ni Gringo, sa mga Duterte ko nakita ang magandang pamumuno sa ating bansa. Kaya si Inday Sara Duterte ang solusyon. Mas makabubuti kung ibalik natin ang mga Duterte sa Malacanang. Okay, so dating Senador Honasan sinabing sa mga Duterte niya nakita ang magandang pamumuno sa pamahalaan, kaya nararapat lang daw na maibalik ang mga Duterte sa Malacanang, kaya pabor siya na si VP Sara Duterte ang susunod na Pangulo ng Pilipinas. Okay, so people who reacted, walang nakalagay nga number dito, kailang halos lahat like at love ang marami dito. Yun, like at love. And then comments, daming comments na magaganda. RR Duba, tama gyud ka sir. Violeta Nimeno, tama po Sir Gringo. Mail score ikunar, ayaw ana sir kay masakitan si BBM og si Risa. Haha, bitaw, basta dugong Bisaya, Duterte best ever. Okay. GR5 de los Reyes, tama ka dyan. Jack Lito Espinosa, tama ka po Sir Gringo. Corazon Bilguera, hanga pa naman ako nung una sa iyo. Salvacion de Guzman, hindi pwede palitan si Marcos. Ayaw ng taong bayan sa Duterte. PBBM kami. Ayan. Ba naman? Rosel Aligado, tama Sir Gringo. Ernesto Balaba, correct. Tama Sir Gringo. Neneng Nanales, tama ka dyan, former senator. Okay, so ang mga kakamping, ang mga Marcos loyalists, aborido ngayon paano nila tatalunin si VP Sara. Sinasabi nila na ngayong 2026 ang last chance nila para talunin si VP Sara through impeachment. Pag hindi daw nila matanggal si VP Sara sa pwesto through impeachment, wala na sila. Game over. Kaya nananawagan sina Trillanes, sina Ronald Llamas, sino pa yung mga kakampinks na makipag-isa daw sila sa Marcos Camp para magkaroon ng parang unity team. Ang bagong unity team ngayon, hindi na yung Marcos Duterte. Marcos Dilawan kakamping na ang unity team sa 2028. So, good luck sa inyong gagawin. Sa lahat ng gustong ma-impeach si VP Sara, lalo na ang mga makakaliwa, galingan ninyo. Dahil pag hindi nyo nga natanggal ngayong taon si VP Sara, agree ako yung sinasabi ni na Ronald Llamas at Trillanes na by 2027, wala na talaga. Unstoppable na si VP Sara. Kasi ang tinitignan ng mga politiko, ang taong bayan, ay ang eleksyon niya. Even up to now, malabo. Marami ng mga kongresista na nagsasabi malabo na ang impeachment ni VP Sara. Bakit? Una, kay Congressman Toby Chanco, sabi niya, walang incentive ngayon. Hindi katulad nung last year, bawat perma ay mayroong kapalit na pundo. Ngayon, binabantayan na ang budget. Wala nang incentive. Kaya yun. Walang incentive. Pangalawa, alam na ng mga kongresista, nakikita na nila na kahit pipirma sila at makakaabot sa Senado ang impeachment, mananalo at mananalo pa rin si VP Sara
Dahil sa dami ng mga senador na sumusuporta kay VP Sara. Bago lang nagsalita si Senator Erwin Gatchalian. Nasa majority ito. Sabi niya, dumadami ang mga mambabatas, both houses of Congress, na sumusuporta kay VP Sara dahil sa talamak na korupsyon na nangyayari sa Marcos Jr. administration. Sabi ni Ronald Llamas, malabo na ang impeachment ni VP Sara dahil sa napakababang ratings na ngayon ni PBBM. Nagsimula na yung tinatawag na lame duck president. Ang taong bayan, sawang-sawa na. Kaya, tingnan nyo ang ratings ng Pangulo, negative. Negative na. Sa lahat ng survey, lumalabas. Puros negative. Bakit? Wala pang napapakulong na big fish hanggang ngayon. Si Sara Diskaya lang napapakulong nila. So, sino naman ang matutuwa? Kaya natataranta ng palasyo, ang Pangulo mismo na ang nag-uutos na, bilisan ninyo, pabalikin nyo na si Saldico, aristuhin nyo na, para matupad na yung pangako. Kasi anong pangako? Magpapakulong sila bago mag-Christmas. Tapos na ang Christmas, tapos na ang New Year hanggang ngayon, wala pang nakukulong. Kailan ba yon? Sinampahan na nila ng kaso si ex-Senator Revilla. Non-bailable. Malversation. Ang tanong, considered ba na big fish si Revilla? Ex-Senator Revilla? To me, hindi. Ang mga big fish, sabi ni Manang Aimee, ay nandun sa kamera. Mga kongresista ang mga big fish. Bakit senador ang tinatamaan nila? Sana kung mapakulong nila si Saldico, matutuwa ako, matutuwa ang taong bayan pag mahuli nila, mapabalik Saldico at may pakulong. Ngayon, tinatarget nila si Romualdez. Kung mapakulong nila si Romualdez, matutuwa ang taong bayan at baka pwede pang aangat ang rating ng Pangulo. But meantime, unstoppable na sila. Paano nila talunin si VP Sara sa 2028? Good luck po sa inyong lahat. Survival mode na mga politiko ngayon. Anyone who is perceived as enemy of Sara will lose this 2028 election. Even the media is changing tone as we speak. Or they will lose franchise after 2028. Sara is the future. Take it or leave it. So, isinare lang ni June Abines ang article ng Philippine Star. Stronger resistance to Sara Duterte impeachment seen in Congress. Ito, pahayag ni Senator Erwin Gatchalian, sinasabi niya, both members of Congress, the House and the Senate, dumarami ang mga lawmakers na pumapabor na kay VP Sara. Anong ibig sabihin nun? Yun na, yung sinabi ni Abenes na yung mga politiko ngayon, tinitignan na nila, gumagapang na. Maalala ko tuloy si Ted Filon. Sabi niya, after 3 years, after midterm, ang mga politiko, gumagapang na yan, parang langgam. Langgam, yung ant. Inaamoy na nila na saan yung matamis. Doon na sila. Nagsisimula na maging lame duck president ang nakaupo ngayon, sabi ni Mr. Ted Filon. And parehas itong sinasabi ni June Abines. Dito sa kamera, nagsasalita na ang mga kongresista laban sa impeachment ni VP Sara. Ayaw na nila kasi
Wala rin eh. Matatalo rin lang daw sa Senado. Sinong umamin nun? Si Congressman Abante. Number one, isa sa mga number one Duterte, anti-Duterte forces. Yan si Congressman Abante. Malala nyo yung Quadcom nila, talagang inatake nila ng todo ang mga Duterte. Kailan anong nangyari? Wala rin. No effect. So, agree ako doon sa sinasabi ni Congressman Abante na malamya o mahina, malamig ang suporta ng mga kongresistang nakakausap niya sa impeachment ni BP Sara kasi useless lang daw na pipirma sila ngayon. Pag pipirmahan nila, endorse nila ang impeachment case ni BP Sara, pagdating sa Senado, matatalo rin. At kinumpirma ngayon ni Senator Gatchalian na dumarami ang mga Duterte bloc. Both minority and majority senators magko-combine yan. Pag granting na makalikom sila ng 1/3 signature ng mga kongresista at darating ang labanan sa Senado, magbobotohan, siguradong mananalo talaga si BP Sara. Yun na lang, yung minority bloc, yung siyam. Sigurado yun, boboto, pabor kay BP Sara. Siyam lang ang kailangan eh. Idagdag mo pa dyan si Senator Miguel Zubiri na bago lang in-interview siya mga 2 or 3 days ago. Ano masasabi nyo sa panibagong impeachment ni BP Sara? Sagot niya, you know, I am from Mindanao. That's a very unpopular decision in Mindanao. Impeach mo ang Vice President na nakakuha ng 97% trust and approval rating sa Mindanao. I-impeach mo? Kaya, ang mga kongresista ngayon na taga Mindanao, agree ako sa sinasabi ni Congressman Abante na nag-iisip yan. Ayaw na nilang maulit yung ginawa nila noong 2025 na perma kagad. Mabuti yung 2025 dahil may incentive. I don't know how true yung sinasabi ni Congressman Toby Chanco na nakakuha sila ng pondo, 150 million bawat pumirma. Ngayon, sabi ni Congressman Chanco, wala nang incentive. Ako yung kongresista from Mindanao, bakit pa ako pipirma? Huwag na lang. Kasi paghandaan ko ang 2028 dahil napakalakas si BP Sara sa Mindanao and Visayas. Di baling Taga-Luzon, sige. Ang mga Taga-Luzon nga kongresista, pwede niyong pirmahan. Kulang. Kailangan mo ang mga kongresista sa Visayas and Mindanao. Yan ang baluarte ni BP Sara. So, media. Alam niyo, ang presidente, kanya lahat ang tignan niyo, panahon ng PRRD. Niloko siya ng ABS-CBN nung 2016 na election, hindi brinodcast ng ABS-CBN yung kanyang advertisement kahit nagbayad na siya. Kaya nung nanalo, anong nangyari? Walang franchise. Ganyan lang yan. Tingnan nyo ang ginawa ng administrasyong ito sa SMNI. The only big network na sumuporta kay Bongbong Marcos noong 2022 election. Anong ginante, sinukli? Tinanggalan ng franchise. Grabe, Ganyan ang power ng isang presidente. Kaya, again, agree ako dito kay Jun Abines na survival mode na ngayon ang mga politiko na anti-Duterte. Kailangan nilang ganyan yan eh. Noong panahon ni Tatay Digong, ang daming politiko na sumama sa PDP laban.
Nung umupo na ang Marcos Jr. administration, umalis sila sa PDP. Pumunta sa Partido Federal or pumunta sa lakas CMD ni Martin Romualdez. Ngayon, 2028, walang ibang malakas na kandidato kundi si BP Sara. Yan, gagapang na naman sila doon. Pupunta na naman sa, I don't know, anong partido ni BP Sara dahil hiwalay man siya sa PDP. Baka i-revive niya yung hugpong